Pereng. Ayun guys, magandang araw po muli sa ating lahat. At another vlog na naman po tayo ngayon. And for today's video guys, continuation ito ng ating part 1 and part 2. Ngayon ay part 3 na. Ayan, paakyat ako ngayon sa Mount Samat Firing Range kasi ngayon po yung aming Christmas party pan shoot. At yun nga po yung part 3 natin. I-review ko lang yung part 1 and part 2 para sa ganun masundan po natin yung part 3. Okay, ito po kasi yung vlog natin na sinasabi natin paano tayo pumisil ng isang baril natin na gagamitin natin sa ating shooting competition. At para sa ganon, hindi tayo mapasubo na bibili tayo ng baril na hindi naman pala fit sa atin, hindi komportable sa atin. So ang fallback noon, pagka hindi komportable sa atin, minsan nababago yung isip natin, binibenta natin siya, bumibili tayo ng panibagong baril ulit. Pero hindi maganda maganda yung ganon na situation. Kasi pagka yung baril mo bago, hindi ka komportable, binenta mo, second hand na yun. So lowest price. So ngayon, itong vlog na to, tinutulungan natin yung mga newbie shooter para makapili po ng baril nila, baril, paano bumili ng baril para sa ganun na mapisil mo. Pinapakita dito sa ating vlog kung paano natin pisilin yung baril na komportable po sa atin at dun sa division na ating lalaruan sa shooting competition. Ayan, so yung part 1 po natin, kinumpare po natin yung classic division saka yung standard division. Ayan, so yung difference po nung between two ay yung classic na natin ay 10 rounder lang po siya compare po dun sa ating standard na 18 to 19 rounds or 20 rounds ang pwede niyang kunin. So yun po yung big factor nila, yung magazine, yung number of rounds ng magazine. Ayan, parehas naman sila sa iron sight, parehas naman silang iron sight. At yung single stock na trigger niya ay parehas naman po sila. Okay, yung part 2 po natin, kinumpare naman natin yung ating standard division gun at yung ating production gun. Okay, so yung big factor nitong dalawa na to ay yung kanyang trigger. Kasi yung standard division natin ay single stock at yung ating production division ay double action. Ayan, yung number of rounds naman hindi naman sila magkakalayo kasi yung ating production naman ay 15 rounds dun sa compare dun sa standard natin na 18 to 20 rounds. So hindi, unlike dun sa classic na malayo. Yung classic kasi pwede tayo nagdi 10 rounds tayo saka 8 rounds. Malayo yung number of rounds ng magazine. So dito naman sa part 3 natin, ayan, i-compare naman natin standard division at production optic division. Ayan, so dito naman ang big factor na ating titignan yung sight ng barrel. Kasi yung standard division ay iron sight at itong production optics natin ay red dot. Ayan, so yan po yung magiging big factor natin. At mamaya po, hanap po tayo sa range kung ano yung nga po yung sinabi ko, isang vlog pa na ito. Kaya natin napipisil itong mga baril. Kasi kung wala ka pong gun club, hindi mo mapipisil dahil nga wala kang mahihiraman ng baril. Yan kagandahan ng isang mayroong gun club nga na sinabi ko nung nakaraan. Ayan, so dito, akit ako dahil Christmas pan shoot namin ngayon. Today is December 8, 2024, Christmas party ng Team Batas dito sa Mount Samat Firing Range. Hanap po tayo ngayon guys ng tropa doon na mahihiraman po ng baril ng production optics. Ayan, so para may compare po natin yung ating standard dun sa production optics. So ganun po ulit, ilalaro po natin sa course of fire para sa ganun makompare po natin yung kung saan tayo mas komportable. So sabi ko nga, although may nagtatanong dun sa, may nag-question po dun sa ating vlog nung nakaraan yung part, I think yung part 2 yata, na sinasabi niya kasi boss, ikaw ay single action, kinukumpir mo yung gun dun sa double action. Syempre mas speed ka dun sa single action kasi praktisado ka. Oh, okay, correct naman siya. Kasi praktisado ako sa standard division. Sa standard division, sa single action, praktisado ako dun dahil yung division ko. So mabilis akong gumalaw doon. Pero dito nga, ang main content kasi, ang main concept po natin dito sa ating vlog, let's say ako, from the beginning, hindi ako standard division. Pinapakita ko po sa inyo
Yung bagong, kunyari ako newbie shooter ako, hindi pa ako shooter. So pinapakita ko po sa inyo na sasali ako ng gun club na without knowing kung saan ako praktisado. So ganun po ang main content natin. Pagka nasa gun club na ako, hihiram ako ng mga different gun at pipisilin ko muna yung sarili ko kung saan ako mas komportable. Kasi ma-assist naman natin yung sarili natin kung saan tayo mas komportable, 'di ba? Ang crucial kasi diyan yung mga different gun, may yung trigger, lalo na yung trigger, yung single action, kung na single action, double action, yung sight natin, mayroong iron at mayroong red dot. Ayan, makikita natin kung saan mas komportable. Ito po yung main concept ng ating vlog. Hindi yung pinapakita ko dahil mabilis ako sa standard, dahil standard ako, kino-compare ko dun sa ibang division. No, hindi po. Hindi po ganun yung ating main content. Ayun guys, so stay tuned po kayo at huwag po kayo alis at samahan nyo po ako sa ating vlog journey po ulit. Ayan guys. Okay guys, nandito na tayo sa firing range at ito po yung nahiram natin na barrel guys, na i-compare natin dun sa ating standard division. So ito po ay production optic division. So ang bottle po ng barrel na to ay Seisei Shadow 2. Ayan, so ito po yung i-compare natin. So sabi nga natin kanina, ang big difference ngayon na i-compare natin dun sa ating standard ay yung kanyang red dot. Ito po, so red dot optic po ito. Then maliban po dun sa double action. Kasi yung double action na compare natin way back, yun yung ating production division, yung nag-compare po tayo nung ating part 2. So this time naman ang titingnan natin ngayon yung kanyang sight. So yung standard division natin ay iron sight at ito po ay red dot optic sight. So titingnan natin. So re-review natin tong baril na to. So Seisei Shadow 2. So ang pagkaiba po nito sa production, wala naman po silang pagkaiba. As is pa rin po dun sa production natin. Ang pagkaiba lang po nila talaga ay isa. Yung production na division kasi natin, wala siyang optic. Pero dito po, nilagyan lang po siya ng optic, yung ating red dot. Okay, so yung production natin dito, same sila sa 15 rounds. So yung yung trigger niya ay double action. Okay, so ito po ay 9mm. Okay guys, tingnan natin yung pagkaiba ng dalawa, yung ating iron sight at yung ating red dot optic. So unahin natin yung red dot optic. So paano ba natin gamitin yung ating red dot optic? So in terms dun sa ating patama. So yung pag-aim po natin ng ating target dito sa ating red dot optic, mapabakal man yan or mapaboard, kung saan po tumapat yung ilaw na pula dun sa target mo, ay dun po yung tatamaan niya, dun po yung patama nyo. So as long as ito ay nakasiro, so once na tinapat mo yung ilaw na pula o yung red dot, ay dun pupunta yung iyong target. Ayan, so in more details, gagawin po natin ng panibagong vlog talaga yan, na yung ating red dot optic, at i-discuss natin din kung paano po mag-zero ng ating red dot optic. Okay, so proceed naman tayo sa ating iron sight. So yung iron sight natin guys, i-aim mo pa rin yan. So kailangan mo pa rin i-zero. So mostly ang ginagamit po ng iron sight ay naka-dead center. So may mga iba dyan, yung 12 o'clock, tinatawag natin na 12 o'clock, 3 o'clock, 6 o'clock at yung ating 9 o'clock. So depende sa zeroing mo. So kung ikaw ay naka-dead center, yung zeroing mo, kailangan mo i-aim mo sa dead center. So unlike dun sa red dot na kung saan nga ay natapat, ay yun na yung magiging target mo. So yun yung pinaka big difference nila na dalawa. So ang red dot ay wala siyang 12 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock, 9 o'clock. So as long as na zero mo, automatic po yan na kung saan mo tinapat yung dot na yun, ay dun po tatama. Okay guys, dito natin iraran yung ating comparison sa course of fire dito sa aming stage 6 ng Christmas fun shoot po namin dito sa Matan Shooters Gun Club. At ito po ay 16 rounds. So lahat ng condition 3 po ito, yung barrel at yung lahat ng magazine na gagamitin on top on the table. Ayan, so tignan po natin guys, tignan po natin. Mic ready. Okay guys, dito bago ka, pag sinabi ng RO na bago ka mag-make ready, make it sure yung red dot mo, na-double check mo na siya dapat.
Okay, so yung mga iba kasi nakakalimutan nilang isindi, kaya minsan na nagugulat na lang sila, walang red dot na nakikita. Ayan, so i-on muna natin. Are you ready? Stand by. Time. Time. 1527. Okay guys, yung time ko, 1527. pakita mo. 1527. Okay. So titingnan natin mamaya sa standard ko kung anong time ko doon at lapitan natin na scoring. Ayan, so since first time ko itong production, tingnan natin kasi nanibago ako sa Alpha Charlie. ayan, Alpha Charlie, yung first board. Okay, dito sa board na to. Nako, patay. Alpha Charlie. Ayan, Alpha Charlie. Okay. Alpha Charlie to Alpha. Wow. Mukhang ano walang lumabas Alpha Charlie Ayan, Alpha Charlie. to Charlie. Ayan, 2 Charlie. To Alpha. 2 Alpha. Two 2 Alpha, yun. Okay, so ipapakita natin sa screen yung time natin plus yung ating score. Ayan, so far medyo okay naman yung production optic sa akin. Ready. Stand by. Show clear. Hammer down. 1507. Ready. Ayan guys, hindi pwedeng makalimutan ko at hindi ma-shout out yung nagpairam po sa atin ng baril na na-feature po natin dito sa ating vlog. Yan po ay walang iba kundi si Doc Nesty Del Rosario. Ayan, si Doc Nesty po ay member po siya, ka-member ko po dito sa Bataan Shooters Gun Club. At nag-start lang po siya sa kanyang practical shooting career. So naipursun niya lang po ito last January 2024, ngayong taon po. Pero since before, bago po siya masabak sa practical shooting competition, ay according to him ay nag-precision na po siya. At ang unang baril niya po ay standard division din po na STI Edge. So yun po yung unang baril niya. Ayan, so magandang example po natin dito dahil nga po standard at production optic yung ating comparison. So nasubukan niya po yung iron sight, but for this time sinubukan niya naman po yung ating production optic. Ayan, so hanggang ngayon po ay kung titingnan niyo po, tingnan po natin yung kanyang laro. Based sa assessment ko sa kanya ay mausay na po, malaki na po yung improvement niya. Biruin niyo, kakaumpisa niya lang po last January ngayong taon. Ayan, so ganyan po ang mangyayari pagka tayo po ay nakapokus talaga sa ating practical shooting career. Ayan po guys, at panoorin po natin si Doc Nesty Del Rosario sa kanyang Stages on Fire dito sa aming Christmas Fun Shoot dito sa Bataan Shooters Gun Club. Are you ready? Stand by. Finish and load into clear. Here, hammer down, hold it. 2115. Are you ready? Stand by!